Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Si Jesus, ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus, ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus, ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus, ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hallelujah! Hallelujah! Isang maganda at pinagpalang hapon, araw, ang ipinagkaloob na naman sa atin ng ating Panginoon para sa ating midweek Bible study. Kumusta ba ang aking mga kapatid? Nakasagot ba kayo, mga kapatid? Ganap at kasaya, alive in Christ. Hallelujah! Napaka gandang hapon po. Kaya lang medyo mainit po. Nainitan po ba kayo ngayon? Ako po naiinitan, pinapawisan, pero salamat sa Panginoon pagkat walang tutumbas sa pag-ibig ng Diyos na lagi nating nararanasan. Hallelujah. Sige, bago po tayo magkwentuhan at magbatian, tayo po ngayon ay, pero teka muna, batiin ko nga pala yung mga nasa paligid, na para sila ay nakikinig ngayon at nakikisama sa ating Bible study. Pero mamaya na lang nga, tuloy-tuloy natin mamaya. Sige, tayo ay magsimula muna at tayo ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin para po kami ay makapag-aral ng iyong banal na salita. Salamat po sa mga salita mo na aming tinatanggap palagi. Salamat po sa mga katuruan mo sa amin na tunay po na nagbibigay po ng lakas, pag-asa, upang kami ay magpatuloy sa aming paglilingkod sa iyo. At salamat po, Panginoon, sa buhay na taglay namin ngayon, na ngayon na nakaugnay sa iyo, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa mga ginagamit mo po upang maghayag ng iyong banal na salita. At salamat din po, Panginoon, sa mga taong tumutugon na palagi po silang nakikinig ng iyong banal na salita. May problema man o wala, pero patuloy pa rin ang kanilang pakikinig at pagsunod sa iyong banal na salita. Muli po, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ngayong hapong ito na tunay na alam kong meron ka na namang nakahandang magandang balita, mapagpalang salita mo, Panginoon. Kaya muli,
Maraming salamat po sa isang napakagandang araw na naman po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Ang lahat pong ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga nakapakinig ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam niyo mga kapatid, araw-araw po tayo ay nakakaranas ng kabutihan ng Diyos at ng kanyang pag-ibig. At narito ngayon, yung mga babatiin ko po ng mga maagang nag-login. At tama ba sabi ko, Sister Jam, login? Yes, na para sila ay talagang, alam ko hindi naman po para mabasa yung pangalan nyo, kundi gusto nyo talagang lagi kayong sinasabi nyo, I am present, Lord, di ba? Present ako lagi, Lord, dahil ako ay follower. I am a disciple of God, kaya bisahan ko na po, thank you, Lord. So, una kong mabatiin si Brother Patrick Besite. Ito ang anak ni Lola Ched. Salamat sa pakikinig, Brother Patrick, at panonood. At binabati ko rin si Sister Eloy Akaya na palagi rin. Pero hindi tayo nagkikita, Sister Eloy, ha? How I wish and pray na tayo ay magkita para, alam mo na, lagi na tayo mga magkakasama, magkakapatid. At binabata ko rin si Sister Marisa Oichi. Oichi nga ba? Oichi, ayan. Thank you, Lord. Kami ay magkakasama nito last Sunday, Sister Jam. Kami ay nag-anniversary tayo pala kasama kayo doon, ng 27th year anniversary ng East. Naku, sobra po. Ito pa po, Sister Jam, ay mapapanood ba sila? Wala pa, pero alam nyo mga kapatid, ang dami pong nakapost na video. Makikita nyo kung paano ginamit ng Panginoon ang ating mga kapatiran. Ayan, thank you, Lord. Binabati ko rin si Sister Linda Javier na tiga Makati. Good evening, kapatid. Binabati ko rin si Sister Elizabeth Hornilia. Good evening, kapatid. Welcome, welcome po sa ating hapon na pag-aaral ng salita ng Diyos. And of course, ang ating kapatid na Sister Rita Manggao. Rita, Sister Rita. Alam niyo, ako'y natutuwa dito sa kapatid nating to. Kasi sa Forever Yours Jesus, napakasipag niya talaga magtanong. Maaga pa nagtatanong na siya ng, Sister, ano po ba yung ating awitin ng ating SBTW? Kasi kaya po tinawag namin tong SBTW ng mga choir kasi Song Before the Word. Alam niyo po bang maaga pa ay nagtatanong na siya, Sister, ano ipapakanta sa Song Before the Word? At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi alam niyo po ba yung init ng paglingkod kay Lord ay talagang nagmamanifest sa buhay nating lahat. Kaya thank you, Lord, Sister Rita. Ipagpatuloy natin yan. At binabati ko rin ang aking kapatid na Sister Rose Iwata. Ay, thank you, Lord, Sister Rose, kasi nung ako po ay inabot din po ako ng 1 month sa every Sunday kasi nandun po ako sa kanila at nagtuturo nung kanilang big choir. Ano yan, lagi meron akong may tinapay, may sandwich, meron ding pansit. Lahat naman pwede naman daw sa akin, basta moderation lang ang pagkain nga. Salamat kapatida sa pag-aalaga mo, sa pag-aasikaso mo sa aming lahat ng mga manggagawa. Thank you, Lord. Praise the Lord. Binabati ko rin si Sister Marina Magpantay, Ponseca. Good afternoon. Sister Jocelyn Denaco. Sister Jocelyn, alam mo na yun, tayo ang pinagpala tayo ng ating Panginoon at merong paggagawa na naman sa ating si Lord. Kailangan lang natin mag-response na at tumugon sa kanyang panawagan. And Sister Jocelyn, ready kayo on Sunday, kayo ay mag-share ni Sister Oliva, kayong dalawa, kaya ready kayo on Sunday. Thank you, Lord. At welcome din, Sister Lisa, ang aking pinsan na kasama ko, kamanggagawa ko sa ating Panginoon. Thank you, Lord. At syempre, ang aking Peter Dwayne Abuyabor, my love, ayokong paborito. Kasi baka man magtampo. Ano lang to, kasi palibasa siya yung pinakabatang baby sa aming pamilya. Kaya, I love you, Dwayne. Nag-birthday po siya noong Monday. Happy birthday ulit, Dwayne. Thank you, Lord. And Sister Joy Pangilinan Belmonte. Salamat mga kapatid ko na
Kahit po sila may mga gawain pero talagang ginagampanan nila yung palagi silang nanonood. Kahit po sila ay nasa mga bahay o may mga ginagawa, nanonood palagi. At si Brother Gary! Hello, Brother Gary! Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ito po ay kapatid ni Brother Louie. Si Brother Louie po ay hindi namin nakasama ngayon dahil sila po ay may gawain. Kasama niya si Brother Arnold, si Sir Jam, di ba? Nasa East sila. Thank you, Lord. At welcome po, Brother Hoben Radam. Thank you, Lord. At ito po ay nakasama ko rin nung nag-anniversary tayo sa East. Talagang sila po yung mga brothers na talagang napaka-active na active po pagdating po sa awitan sa ating Panginoon. Talagang hindi sila nagpapahuli sa kanilang pag-awit sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. And Sister Ku Escondo. Ayan, isa pa tong ating kapatid na si Sister Ku. Siya po ay member ng Señoritas na grupo po ng mga tiga San Pablo. And they were here last Monday. Alam nyo, talagang natutuwa po ako sa ating mga kapatiran. Alam nyo po ba na kahit malalayo sila, pero pagdating po, pag tinawag po sila ng ating Panginoon, sila po ay alam niyo po ba yung hindi nagdadalawang isip? Dahil para makatugon po sa panawagan ng ating Panginoon upang magbigay po ng luwalhati sa ating Panginoon. At then they were here. Siyam yata sila last Monday. Kasama nila ang mga Sister Lisa, Sister Doris, Sister Liway, ano pa yung iba, Sister Flor. Ayan, sorry po ako, hindi ko na maalala yung iba, pero thank you Lord po sapagkat Sister Paraluman, ayan, at kayo po ay pumunta rito upang maghandog ng awit at pagsayaw sa ating Panginoon. Thank you, Lord. At magandang hapon din sa ating kapatid na si Sister Flor Kunanan. Ito ay, tiga Makati ba to? sorry pa. Parang Makati siya, Sister Jam, Sister Flor? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At Sister Marian Borja. Sister Marian, don't forget, mamaya, meron tayong virtual na we will talk about kasi meron pong, nagkaroon po kami ng yung mga nagpapakanta, yung mga song leader na, alam niyo po ba na active din yung mga nagpapakanta natin sa different areas kasi lalo na pag hindi babawa, yung kanta ay luma, nagtatanong sila na, Sister, paano nga po ba, Anthony? Pagbago rin, nagtatanong din sila. And I think talagang mainit sila ngayon sa paglilingkod nila sa ating Panginoon. See you mamaya, mga kapatid. Virtual po yung gagawin namin. And good afternoon, Sister Chi Bautista Aquino. Ayan, thank you, Lord. At alam ko magkikita-kita din tayo at makakarating din kayo dito katulad ng Señoritas na sila ay nakapag-alay ng kanilang service kay Lord. Okay. Good afternoon, Sister Neba Cortez. O asan ng ibang kapatid? Hinihintay ko sila. Sila Sister Mel, Sister Mercy. Ayan. Thank you, Lord. Sister Damiana, good afternoon po. Ito yung pinuntahan namin sa Cabiao, Sister Jam. I-remind mo nga ako. Sila, San Antonio, sila yung nakasama namin na nag-record din sa ating Panginoon. At ganun din po, napakainit ng pagtanggap nila sa aming mga, sila Pastor Alex, Sister Ria, sa mga manggagawa ng Panginoon. At lalo na po sa kanilang pagre-render ng kanilang service kay Lord. Thank you, Lord po, lalo na yung mga tiga San Antonio. Good afternoon, Sister Celine Mendoza, for watching. Thank you, Lord. Praise the Lord. Sister Millet Cruz, magandang hapon. Ayan, Sister Millet, paki-remind po ang LSS. Alam niyo ba kung anong LSS, mga kapatid? Sister Jam, alam mo ba yung LSS? Life in the Spirit. Hindi po. LSS means Lower South Sisters. Ayan sila po yung mga bagong grupo na ang Diyos din naman po ang nagtayo ng mga kapatiran natin na mag-o-offer ng kanilang talents, serbisyo sa ating Panginoon. Sister Millet, Saturday, anong oras po ba? Okay, alam niyo na po yung
practice natin at pati ang oras. Hintayin ko po kayo ditong lahat. Sige, God bless. Alec Junel Labung. Palagay ko ito ay apo ni Sister Cora Labung. Hello, good afternoon, good afternoon. And thank you, Lord, Sister Eileen Yangson Encarnacion. Ito ang aking kapatid na talagang laging mainit din sa Panginoon. At alam ko, lalo siyang pinalalakas ng ating Panginoon kasi kahit anuman ang mga dumaan sa kanyang buhay, pero siya ay nanatiling matatag, nanatili ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. At siya ay masaya po ngayon kahit na alam naman natin lahat ang nangyari sa kanya. Siya po ay naputulan din ng paa pero talaga pong nakita ko sa kanya ang masaya pa rin po siya sa kanyang buhay sapagkat alam niya na lahat ng bagay na nangyayari sa kanyang buhay ay may pahintulutan ng Diyos at ngayon nga po ay lagi po natin siyang kasama sa virtual or meron na rin silang face-to-face sa pinagbuhatan. Amen. Hallelujah. Good afternoon, this is Sister Judith Anake. Sister Judith Anake. Thank you, Lord. Ayan ang mga tigais na talagang napakasaya po ng kanilang anniversary. Thank you, Lord. Brother Boyet Ceremonia, magandang hapon. Sister Rosie Magtibay, magandang hapon din. Magandang hapon. Thank you, Lord. Brother Frederick Orias, yan, ito po yung asawa po ng ating si Sister Mel, na alam niyo po ba, sandali lang, kasi meron po akong tinatawag na TLC. Pag sabong TLC, ito may tender loving care. At alam niyo, pinapadalan po ako lagi ni Sister Mel. At salamat kay Lord kasi para siyang ointment na pinampapahid po. At thank you Lord po sa paggamit niyo sa aking kapatid. Ayan! Alam niyo, meron pa po tayong meron po kasi tayong mga awitin na kailangan natin mapakinggan. At habang pinapakinggan po natin ito mga kapatid, alam niyo, start worship the Lord. Kasi hindi lang naman po ito, it's not just a sound, it's not just a music. Ito pong mga awitin na ating mapapakinggan ngayon ay meron pong mensahe na talagang inuutusan ng ating kaluluwa na magpuri sa Diyos. At minsan yun na nakakaligtaan ng maraming tao. So utusan natin ngayon ang ating kaluluwa na magpuri sa Diyos sapagkat ito ang nakalulukod sa Kanya. Kaya mga kapatid, pakinggan po muna natin ang mga awitin na galing po sa ating Panginoon. We will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When we're down in trouble and we feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord and He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. We will sing to the God of our salvation. We will not be afraid, for God is with us. When we're down in trouble and we feel insecure, don't be afraid, for God is with us. If you think
there are no possibilities and don't know what to do, lift up your hands to the Lord, He will sustain you. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. It is God who will lift us up whenever we are down. It is God who will raise us up from the miry clay. Jesus is our firm foundation, and we will stand secure. And we will stand secure. And we will stand secure. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan, ito ay batid ng Diyos. Kamangha-mangha ang iyang mga gawa.
Lahat ng may buhay, itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga awitin na narinig natin. Lahat ng may buhay, sumikaw ng O Yahweh. Diba? Kayo ba ay napasigaw? Napasigaw ng pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Panginoon sa mga awitin na talagang it refreshes our soul. Diba? Pag umaawit tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Balik po muna tayo muli sa pagbati sa ating mga kapatiran na alam ko, kanina pa sila nakaabang din sa inaabangan na nila yung salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. At ako rin po mga kapatid, inaabangan ko na rin po. Thank you, Lord. Okay, pinabati ko po si Sister Lydia Hanyo. Salamat sa panonood ngayon, Sister Lydia. Si Sister Rachel Elecher na nasa Japan pa rin hanggang ngayon. Salamat kapatid. Ano ba ngayon dyan? Umaga ba? Or 1 hour. So, kung 5:52, mga 6, okay, 6:52. So, gabi na pala sa kanila. So, thank you, Lord, Sister Rachel. Okay, thank you, Lord, Sister Frederick. Kaya, Sister Jerome Redota. Brother Jerome ba ito, no? Brother Jerome. Okay, Natiga Laguna area daw to. Sister Rosalinda, Sister Linda, Rosalinda Alceta Alcance. Good evening po. Good evening, Sister Olive Caray from Makati. Yan, salamat kapatida. May prayer meeting tayo sa Friday. Kita-kita tayo. Virtual nga lang po yun. Lakas ang loob ko, no? Prayer meeting, pero virtual po kami. Okay, good evening. Brother Ricky Samson, ito nakakatuwa itong pag nagpo-post siya ng kanyang pagbati kompleto. Francisco Prayer Group, Taytay, Rizal. Talagang hindi kayo mawawala sa Taytay, Rizal. Hallelujah. Carmela Tison, magandang gabi po sa inyong pakikinig at panonood ng ating Bible study. And good evening, Sister Aida Garcia. Good evening, good evening. And Sister Gemma Dimaano, magandang gabi at salamat sa pakikinig. Alam kong lahat ng nakikinig ay pagpapalain ng ating Panginoon. Hello, good afternoon, Sister Norma. Ito yung tiga Isabela ba to, Sister Jam? Yan, good afternoon po, Sister Norma. And good evening na. Good evening na po. Pastor JB Kagimbal is watching right now. Good evening po. Sister Ched Besite, Lola Ched, kumusta ka na po? Alam ko po kayo po ay inaalagaan ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon. Good evening, Sister Wen Kawilan. Salamat for yung mga memories na pinapadala mo. Ito yung mga choir na laging mga kumakanta palagi. Siya yung masipag magpadala ng mga memories of the choir na laging magkakasama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sister Virgie. Yan, alamag. Isang kamanggagawa din po natin. Salamat sa pakikinig. Thank you, Lord. Sister Marina Magpantay. Good evening po. Good evening. Sister Lydia Hano. Okay, thank you. Sister Sally Flores. Thank you po for watching. Good evening din po sa inyo.
Thank you, Lord. Sister Connie Caudilia, kapatid. Kita po tayo bukas, magkita tayo. And also, Sister Net Mercado. Alam niyo, tutuwa ako sa pangalan ng mami ni Sister Jam. Glenel. Glenel ba talaga to, Sister Jam? Ganda, no? Glenel. Tapos parang malayo sa net kasi wala namang NET. Di ba, no? Pero, yun na po, siya na po yan. Siya po yan, si Sister Net Mercado. Good afternoon, Sister Vicky del Rosario. Thank you, Lord po. Thank you, Lord, na alam kong lahat tayo ay laging nakatuon sa ating at ako ang aking manugang. Thank you, Lord. JR, magkikita tayo ha. Thank you, Lord. Excited na ako at magkikita tayong mga wala akong bigla ng aking manugang. At saka, very excited na po ako talaga. At ng aking mga apo. At syempre po, si Jamie din, excited din ako. Okay, meron po muna akong babanggitin sa inyo. Importante po to. Sister Jam, pakialit-alit. Thank you, Lord. Okay. For those who have a YouTube account, you can visit youtube.com and search. Click the subscribe button. Ay, oo nga pala. Comfy Media 4713 or Comfy Media. Click the subscribe button, watch, like, and share our videos. Ganito po ang itsura ng ating YouTube. Playlist, makikita niyo po doon ang playlist. Comfy Music, special events, outreaches and Metro Manila, gatherings, fellowships, and highlights of some seminars. Thank you, Lord, mga kapatid. Alam ko pong lahat po tayo ay nanunood ha. Alam ko pong tayo po ay mga masunurin. Kasi it is our talaga. Thank you, Lord, kasi tayo ay nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon talagang ma-spread out natin ang kanyang mga ginawa sa ating buhay. At meron po tayong mga babatiin pa po, mga kapatid. Ang mga nagsa-celebrate ng kanilang mga karawan sa araw na ito. Ano pang araw ngayon? August 15. Alan? Okay. August. Okay. August 16, 2023. Okay, ito na po. Happy birthday, Brother Roland Nagit. Ito ay asawa ni Sister Sharon. Sister Sita Morete. Brother Christian Madla. Ayan. Happy birthday and enjoy your day. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Yan. Alam nyo, marami pa po sanang babatiin, pero kulang na po ang oras natin. Kaya po sa susunod, bigyan ko kayong tip. Agahan nyo po ang pag-login para po mabati po kayo kagad. Ha? Okay, ngayon naman po mga kapatid, ang pinakamahalaga po, ang ating praise and worship. Lahat po tayo ay sumabay ng pag-awit at magbigay po tayo ng papuri at luwalhati sa kataas-taasan nating Diyos. Ano mga kapatid? At ito ngayon tayo, tatawagin na po natin ang ating praise and worship music team. Ito na po sila ngayon. Thank you, Lord. Praise God. Glory to God. It's another day to praise and thank the Lord. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ayan. Hello po mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating mga sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord.
Good day po sa lahat. Mag-uumpisa na po tayo. God bless din po. Thank you, Lord. Now all glory to God who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generations, forever and ever. Amen. Thank you, Lord. Amen. Let's give a clap offering to our God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Awit na po tayo sa Panginoon. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, likod nilang gawa. Katulad ng damo
mapalitan ng pananampalataya. Alam natin na ang Diyos natin buhay. Hindi niya tayo pababayaan. Kasama natin siya sa anumang kalagayan ng buhay. Kung kaya't wala tayong dapat na ipangambay o matakot man. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Uunahin ko lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Lagi ako mananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong kalinga. Aking pagkahangalin. Malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. One more time, mga kapatid. Unahin natin ang Panginoon. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon.
ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamanghamanghas ang iyong mga gawa, kamanghamanghas ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Kamanghamanghang ang iyong mga gawa, kamanghamanghang ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di mo kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo, walang ibang laman ng aking puso, laging sinasambit ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, ay pag-ibig mo. Walang ibang laman ng aking puso, laging sinasambit ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh, Jesus, kamanghamanghang ang iyong mga gawa, kamanghamanghang ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Hallelujah. Ang iyong mga gawa, kamanghamanghang ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Ang iyong mga gawa, kamanghamanghang ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo, di ko kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo.
Pakita dyan. Hallelujah, hallelujah. Napakasarap pong umawit sa ating Panginoon. Tunay nga po na talagang ang ating kaluluwa ay tunay na sumasamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, sa ating music ministry. Sa pagpapatuloy po ng ating series, Prayer in Every Old Testament Book of the Bible ngayon, po ay iisa-isahin po natin ang Hebrew alphabet. Ayon sa pagkakasulat sa chapter 119 ng Psalms, tayo ay magpo-focus sa Psalm 119, 1 to 8, o ang letrang Aleph. Kaya mga kapatid, i-welcome po natin sila Pastor JB and Sister Cora Kagimbal sa kanilang pagtuturo ngayong gabing ito. Ito po sila. Sa Tagalog, awit 119 verse 1 to 8. Sa awit 119, 1 to 8, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautosan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap. Sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Kaya yan ay hindi ko matitikman kailanpaman kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok. Buong pusong pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikaping kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Ang salita ng Amen. Diyos. Come Holy Spirit, we need you. Turuan po kami po'y makikinig. Gamitin mo po kami. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito po yung Psalms 119. Talam po natin, ito yung pinakamahaba sa lahat ng salmo at pinakamahaba sa chapter sa aklat. Wala pong ini-indicate kung sino talaga ang author nito. Walang specific na ibinigay. Pero marami ang nagsasabi na ito si Haring David. At ito ay na-compose niya para bang yung kabuuan na ng kanyang buhay. Pero meron din nagsasabi na ito raw po ay parang post-exilic na salmo na nasulat noong bang from the days of Nehemiah or si Ezra. Meron lang mga tradition na gusto kong parang siya kong aangkinin na siya talaga ang sinasabi rito kung sino ang author. May sinasabi sa tradition na si David talaga ang author nito. At ito ay yung kanyang ginawang pamaraan upang turuan ang kanyang anak na si Solomon. Hindi lamang doon sa Hebrew alphabet, kundi manapay doon sa yung bang the alphabet of the spiritual life. Yung pong Hebrew alphabet ay ito pala yung naiba sa maraming part, sa maraming instances, sa maraming alphabet sa buong mundo. For example, ang Hebrew alphabet pala o yung mga write-up sa Hebrew ay parang nagsisimula sa kanan papunta sa kaliwa. At ito ang kamangha-mangha, pagpapala, wonders na ginawa ng Spirit sa pagkalikha ng salmong ito. Ito ay mayroong 22 letters at itong ginawa niya parang acrostic, para bang ito ang kanyang acronym. Can you imagine, ilalahad mo yung 22 letters ng Hebrew, pagkatapos ay iisa-isahin mo kung ano isusulat mo tungkol doon upang mapapurihan ng Diyos ang kanyang banal na salita. So, hindi basta ginawa. So, yung 22 letters, kada isang stanza, isang letter. At yung kada stanza, may 8 verses. In other words, 8 times 22, 176 verses lahat. So, ganun kahaba itong ating matatagpuan nito. At bawat isa nga ay nilalagyan nila ng parang subtitle kung ano itong letter na ito. For example, sa ating pag-aaral, ito yung Aleph. Yung Aleph, yun ang kaunahang letter sa Hebrew letter. At ang kahulilihan naman dito, yung Tab, yung T-A-B.
TAB. Ang pangkaraniwang tawag dito ay ito daw yung ang tawag ng marami dito ay Aleph Bet, dahil kinuha na ito yung alphabet na yan para hindi masyadong mahaba. Or another way of saying the Hebrew alphabet, it is the Aleph Bet alphabet. Kinuha dun sa unang letter, Aleph, at yung pangalawa, yung Bet. Isang bagay, ang Aleph Bet, o di kaya ay ang ating Hebrew alphabet, wala daw po itong vowels. Wala itong A, I, E, O, U. Puro consonants. Puro consonant. So, maganda rin pagkukulan natin ng pansin, yung ibang nakita ho namin sa pagre-research, yung mga commentaries ng mga Bible scholars. Napakaganda ho. Dahil sa kahabaan nito, para bang una sa lahat, ay yung tungkol doon sa sinabi ni Derek Kidner. Derek Kidner. Ano ba yung Derek Kidner? Sabi niya, dahil sa kahabaan itong Psalms 1:9, sabi ay meron daw tendency na mapapokus ang sino mang gagamit dito doon sa word. Kasi 8, halos yung word na paulit-ulit na sinabi. Baka daw ang maging Diyos na rito ay yung word at hindi na si Lord. Pero sabi niya, hindi pwedeng paghiwalayin ang word at saka si Lord. Explicitly, bawat bigwas mo ng salita ng Diyos, ang tinutukoy niyan ay si Lord. So yun ang mga babala, no? Na baka daw mawala na tayo doon sa focus na si Lord palagi ang ating pinag-uusapan dito. Meron pang isang sinasabi, ito namang si Charles Spurgeon. Sabi niya ay ganito, this wonderful psalm from its great length help us to wonder at the immensity of Scripture. From its keeping to one subject, it helps us to adore the unity of the Scripture, for it is but one. For it is but one. By the way, yung palang word na Aleph, ang parang numerical significant dito is one. So, spiritually speaking, this refers to the oneness of God. Yung nag-iisa ng ating Panginoon. So, tuloy ko lang yung kay Spurgeon. So, ano pang sabi niya rito? Yet, from the many turns, it gives the same thought. It helps you to see the variety of Scripture. Some have said that in it there is an absence of variety, but that is merely the observation of those who have not studied it well. Para ba ang haba, nalulunod ako, wala naman ako nakikita kundi parang lahat na lang ay sasabihin, pero wala na akong makita. Dapat mang-study ka daw ng well. Katulad ng kanyang ginawa. I have weighed each word and look at each syllable with lengthened meditation. So, kanyang pag-meditate, medyo extended. Talagang ninanamnam niya kung anong kanyang mga nababasa. And I bear witness that this sacred song has no tautology. Ano bang tautology? Hindi ko in-skip yung word na yun kasi yung palang tautology, ang ibig sabihin yung repetitive. Yung paulit-ulit, up to the point na mawawala ka na sa essence. Wala daw ganun ito, wala itong ganun na tinutukoy dito ni Spurgeon. But it is a charmingly varied from beginning to end. Its variety is that of a kaleidoscope. For a few objects, a boundless variation is produced. So yun daw itong Psalms 119. Each time you look at it, you studied it, makikita mo yung beauty, yung color, at yung message ng Word of God. Yun ang kay Spurgeon. Meron pang isa. Matthew Henry, na yun ang ginagamit natin kumisan yung ating Matthew Henry. Sabi ni Matthew Henry, dito daw ay nabigay sa kanya ng ama, who is also a pastor, ay nung siya ay bata pa, ang pangalan ng kanyang tatay is si Philip Henry. Siya daw noon ay ilang taon ba? Sabi dito, bata pa siya, siguro mga 10 years old, nung ibigay sa kanya. At ang advice sa kanya, araw-araw, mag-memorize ka ng isang verse dyan. Araw-araw kayo memorize mo. So, araw-araw, 176 verses lahat yan, almost 1/2 of the year. Ulitin mo yan. So, for that year, double mo na yan, talagang ma-memorize mo yan. Hindi lang memory para sa head knowledge, pero talagang papasok sa puso mo kung anong ibig sabihin yan. Yun ang experience ni Matthew Henry. Meron isang trivia na akala ko nung una ay hindi totoo. Para bagang mukhang nagpapatawa rin itong mama na ito.
Ito naman yung si George Wishart, W-I-S-H-R-T. Ito yung isang bishop sa Edinburgh noong 17th century. Ano ba nangyari sa kanya? He's so faithful to his faith, kaya nangyari sa kanya, si inusig ng government. At katulad ng mga nangyayari noon, ang hatol sa kanya ay ihang. Yun ang naging parusa sa kanya. Very common at that at maraming tao nakapalibot. Pero may privilege sila. Privilege sa isang mamamatay. Pwede kang humiling kung anong gusto mong i-recite, kung ano, psalms ba o book, o gusto mong magsabi ng kahit ano. Ang ginawa daw nitong si George Wishart na ito, sabi niya, I want to recite Psalms 119. Oo, ang haba. Psalms 119. And amazingly, miracle at that, hindi pa natatapos yung Psalms 118, may dumating na mensahero. Acquitted ka. Aba. Totoo kasi naparecord, binigyan ng pangalan, binigyan ng date. Oo. Sa haba, iniligtas. Oo, inabot nung padala ng emperador na wala pala yung kasalanan. Talagang may power ang Word of God. So, yun ang ating nakita rito. Pero over and above, ang sabi nga natin ay itong Psalms na ito is just to glorify God and His Word. It refers to Scripture over and over again. Psalms 119 is remarkable for how often it refers to God's written revelation. His Word, it is referred to in almost every verse of 1:119. Merong 8 words na ginamit sa buong 1:118. Umikot na ito ng umikot. At yun ay alam naman natin, nabasa natin. Maging sa verses 1-8, andun na siya. Ito yung mga salitang katulad ng law, yung batas. So, ang sabi dito, ito yung Torah. Ito daw ay nabanggit 25 times. At ang naka-observe nito, ito nga si Derek Kidner na ito. Excuse me. Ang root word pala nito ay, ang ibig sabihin ay, to teach or to direct. Therefore, coming from God, it means both law and revelation. It can be used of a single command or a whole body of law. Yun ang law, ang description, and how many times it was used. Ang pangalawang gamit doon sa scripture is yung word na word. Ang ginamit naman dito yung word na dabar, D-A-B-A-R. At 24 times na ito daw ay ginamit. The idea is of the spoken word, God's revealed word for men, proceeding from His mouth and revealed by Him to us. Yun ang interpretasyon. Ginamit din several times yung judgment, yung word na judgment. Ito yung mispatim, M-I-S-P-A-T-I-N, 23 times ang pagkakasabi. From shapat, to judge, determine, regulate, order, and discern, because they judge concerning our words and works, show the rules by which they should be regulated. Ang isa pang definition ay, cause us to discern that what is right and wrong and decide accordingly. Yun ang ating definition ng judgment. Ang sumunod na pang-apat, excuse me, yung testimonies. Dalawa ang ginamit dito na Hebrew word. Edut, E-D-U-T, or edot, E-D-O-T. 23 times na ginamit, sabi ni Van Gemerin. Ang ibig sabihin naman ito ay, this word is related to the word for witness. Testimony is witness. To obey His testimonies signifies loyalty to the terms of the covenant made within the Lord and Israel. Ang number 5 na word na ginamit ay yung commandment, mishwa, mishwot, 22 times, sabi ulit ni Derek Kidner. This word emphasizes that straight authority of what is said, the right to give orders, commandment. Ang pang-anim ay yung statutes, hogquin, H-U-Q-Q-U-I-M. It is used 21 times. Sabi naman ito ni Matthew Paul, ito yung kanilang mga na-research nila. The noun is derived from the root verb engrave or inscribe. Talagang iniukit ito. The idea is the written word of God and the authority of His written word, declaring its authority and power of giving us laws. And then number 7, yung precepts, piquedin, P-I-Q-Q-U-D-I-N, 21 times. Sabi ulit ni Kidner.
This is a word drawn from the spirit of an officer or overseer, a man who is responsible to look closely into a situation and take action. So ito yung mga leaders na nagsasalita na nito. So the word points to the particular instruction of the Lord as one who cares about detail. The word ay muling ginamit, pero iba naman yung ginamit na Hebrew word dito. Yung emra, I-M-R-A-H, 19 times. Ang sabi dito ay, emra is similar in meaning to dabar, yung unang definition ng word. Yet, different term. The word may denote anything God has spoken, command, or promise. So, yun ang 8 na paulit-ulit na ginamit sa Psalms 119. So, purihin ang ating Panginoon. Pwede na tayong pumunta siguro doon sa ating major topic, ano? Yung lesson natin actually ay amin nga pong pinamagatan na yung path to true happiness. Ang daan patungo sa tunay na kagalakan at yung conduct of a blessed life. At ito ay kinuha sa mga personal experience and insight, yung ating mga narinig na sa pagtuturo dito sa Kompi. At ang ilan ay sa internet. Of course, yung isa sa nakita kong malimit na magamit ay yung kay Pastor Parpan at saka yung kay Eric Gosik. At meron din po kay Spurgeon. Pero just the same, ililid tayo ng spirit kung ano po yung ating makikita po rito. So, ang lesson nga po ay tungkol doon sa ang ating path to true happiness. Paano ho ba ito? This is the behavior ay blessed life. First, at again, tulad ng ating nakagawian, let us define kung ano ba ang blessed. Ano ba yung blessed? Kasi sa unating mapalad ang blessed are. Blessed, sa Tagalog, mapalad, maligaya, at dun sa Greek word, dalawa ang ginamit, eulohio o di kaya makarios. Pagkatapos, sa Barok naman, yun ang sa Hebrew. So yun ang mga different meaning, equivalent synonyms ng word na blessed or mapalad. Ano man ang pakahulugan ng mga tao sa happy o blessed, hindi may kakilala na lahat ng tao gustong maging masaya. There is nothing wrong about desiring to be happy. We are entitled to it and God wants us to be happy. Katunayan nga, ito rin ang gusto ng Diyos para sa atin. Ang problema, limitado o mali ang naging definition natin ng happiness. Karamihan sa atin, ang kasiyahan ay nakadepende sa mga circumstances. Kaya kung minsan, binibigyan natin ng distinction between the word joy and happiness. Sabi natin, ang maganda, joy. Kasi ang happiness depends on happenings, circumstances. Pero we know naman na ang gusto ng Diyos ay both of these two, happiness and joy. Kaya every now and then, nakakapalit-palit yung gamit natin sa joy at saka doon sa happiness. Ang lahat ng message ni Lord ay para sa lahat. Akala mo lang ay inaapi na nito, yung iba'y pinapaboran, pero hindi ang lahat ng message ni Lord ay para sa lahat. Diba? Sabi doon sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for that is the will of God, of our Christ, Jesus Christ. So, rejoice always. Kung ano man yan, makinig ka lang, may sasabihin sa atin ng ating Panginoon. At ito nga yung sa ating lesson natin ngayon. Gustong-gusto ko yung prayer, yung wish, na nakalagay doon sa 3 John 2. Yon. Ang panalangin ni John sa kanyang kaibigan na si Gaius. Ang sabi niya ay, panalangin ko, English yon, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prosper. Dapat mayroong ever-growing na ikaw, body, soul, and spirit. Yun ang magandang panalangin. Yun ang happiness. Ang happiness is also my growth. Because if you stop growing, sad ka na doon. Hindi na nagdagan ang joy coming from the Lord is talagang ever increasing. It will not end at a certain point. Hindi magiging sapat ang isang bagay na ibibigay sa atin noon. Thank you, Lord. Yung sa Matthew 5, yung blessed is he, yung beatitude. Thank you, Lord. Yun ang sinasabi natin, napakaraming joy na makukuha natin. So ito si Haring David, isinulat niya ito na full of joy. Kahit pa
sumisingit yung mga problema niya sa buhay, and yet, he's full of joy because he knows the Lord is with him. So, yun ang kanyang lagi nang naramdaman. Kasi nga siya ay lagi nakadikit sa puso ng ating Panginoon. Sister Cora, you may proceed with your na-discover mo. Saan mo ba nakakuha yung lesson mo na yan? At anong title mo? Okay, ang title nga natin dito ay The Path of True Happiness sa Psalms 119 verse 1 to 8. At ito yung kinuha ko sa personal experience and insight yung kay Derek Farpan. So, true happiness, sabi ka dito, the only path to true happiness sa verse sa chapter 119 to 1 to 3. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with a whole heart. They also do no iniquity. They walk in his ways. So sa verse 1 to 3, ay makikita natin na the only path of true happiness is the Word of God. Ang nag-iisang daan tungo sa tunay na kaligayahan ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos ay hindi lamang tungo sa tunay na kaligayahan, yung path toward true happiness. Ito na mismo ang kaligayahan, path of true happiness, not only towards, hindi lamang daan patungo, kundi mismong ito ang kaligayahan. Hindi lang yan ang direksyon, Yes. kundi mismong ito na mismo. If you have Yes. the Word of God, nasa iyo na Ito na dapat yung ang joy. kaligayahan. Oo. Okay. Napakahalaga kay Haring David ang salita ng Diyos. Mula sa verse 1 hanggang verse 176. Sabi nga na pinakamahabang verses. Ito ang binabanggit niya. Bawat verse ay may sinasabi tungkol sa salita ng Diyos. Gamit ang iba't ibang tawag tulad ng law, rules, ways, statutes, precepts, testimonies, at maraming iba pa. So tulad ni Haring David, papaano natin malalamang tamang daan ang kaligayahan ang tinatahak natin? How do we know we are walking in this path of true happiness or blessedness? So unang-una ay kung ang ating pamumuhay ay in conformity to the Word of God. Kung namumuhay tayo na sang-ayon sa salita ng Diyos at patuloy na hinuhubog nito, blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord, who also do no wrong, but walk in His ways. Matagpuan natin to sa verse 1 to 3. Ang mga tunay na masaya at ang mga taong namumuhay ng matuwid, may integridad nang walang anumang maaaring ipintas ang ibang tao laban sa kanya. Ang akala ng marami, masayang gumawa ng masama. Kung ano pa ang mali, sabi nila, bakit iyon ang masaya? Di ba napapansin natin yon? Totoo nga kayang masaya sila? Alam kong hindi. Pero lagi sinasabi nila, bakit mas masarap pa raw gumawa ng masama? Mas masaya sila. Pero yun ang hindi tama. Kapag sinasabi kasing law o mga kautusan, akala nga natin, nililimitahan tayo ng Diyos. Mga hangal ang tao na akala ay magtatamo sila ng tunay na kaligayahan kapag gusto nila ang nasusunod. Tulad ng mga anak na nagrireklamo o nagrirebelde sa mga magulang dahil pinagbabawalan sila. Akala nila killjoy si daddy, killjoy si mommy. Akala nga nila ang kaligayahan ay yung gawin ang gusto nila tulad ng party, ng premarital sex, computer games, mga barkada. Ibinigay ng Diyos ang mga utos hindi para limitahin tayo, kundi para palayain tayo sa pagkakabihag sa kasalanan na nagbibigay sa atin ng takot. Sa gayon, sa halip na takot or fear, napapalitan ito ng faith. Sa halip na galit sa kapwa, mapapalitan ito ng pag-ibig. And there is no fear in love. Sa 1 John 4:18, sa gayon parang magiging parang walang limitasyon ang kasiyahang mararanasan natin. Holiness is happiness.
Sabi nga ni Charles Spurgeon, ito ang daan ng tunay na kaligayahan. Ibig sabihin, ang daang hiwalay sa mga utos ng Diyos ay siya namang daan tungo sa tiyak na kalungkutan at kapighatian. Mamimili tayo kung gusto talaga nating lumigaya. Sa Matthew 7:13-14, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. So again, how can our children and all of us be truly happy? Paano nga ba natin masasabi na ang ating mga anak at tayo mismo ay magiging happy? So, bigyan natin ng mataas na pagpapahalaga ang salita ng Diyos by treasuring the Word of God. Blessed are those who keep His testimonies. Iyan yung sa verse 2. Ang mga salita ng Diyos sa Bible ay nahuhubog sa buhay natin kung tulad ng isang kayamanan ay iingatan natin ito sa ating mga puso. So, kailangan yung mga salitang na napapag-aralan natin ay lagi nating isa puso. Hindi laang laging nandyan lamang yung Bible. Kung wala ito sa puso natin at hindi man lamang natin binabasa araw-araw, huwag tayong umasang ang buhay natin ay magiging sang-ayon dito. Huwag rin tayong magtataka kung hindi natin nararanasan ang tunay na kaligayahan. Those who treasure God's Word are those who are truly happy, not those who love to tell jokes or laugh often. Our happiness is in proportion to how we treat the Word of God. Sa Psalms 1:1-2, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lamang religious activities like listening to sermon or reading the Bible. We are being encouraged to open our Bible and meditate on it day and night. Then ating ipamuhay, take it into our heart, and let us walk the Word, ika nga. And that is the path of true happiness. We are invited to make it personal and intentional to experience it in our life. Next ay yung patatlo ay by pursuing the God of the world. Ang hinahanap at hinahangad ng isang taong tunay na masaya ay walang iba kundi ang Diyos na nagsasalita sa Biblia. Gaya ng paliwanag ni Pastor kanina sa unang reflection sa Psalms 119. Nagbabasa at nag-aaral tayo ng Biblia kasi gusto nating marinig ang boses ng Diyos. Gusto natin siyang maranasan. Blessed are those who seek Him with their whole hearts. Sa verse 2. Ito ang hinahanap-hanap, ang maranasan ang pag-ibig ng Diyos at ibigin ang Diyos ng buong puso. Ito ang tunay na masaya, ang taong nagtitiwala sa Diyos, hindi ang taong limpak-limpak ang salapi. Diba? Hindi sabi nga kasabihan, hindi mabibili ang tunay na kaligayahan ng maraming pera. Mas mahalaga sa kanya ang Diyos at ang salita ng Diyos. Sa awit 19:10, mas mahalaga kaysa lantay ng ginto, kaysa matamis na pulot, pukyutan. Alam niyang ito ang daan ng tunay na kaligayahan. Hindi ang pakinggan ang tao, kundi ang Diyos. Sa verse 4-6, you have commanded your precepts to be kept diligently. On that my ways may be steadfast in keeping your statutes. Then I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all your commandments. Sinasabi sa verse 4-6, God is serious about our happiness and therefore our obedience to His Word. Alam ng Diyos kung ano ang paraan
upang tayo tunay na maging masaya. There is an unbreakable link between our happiness and our obedience to His Word. Ang Diyos ay seryoso sa sarili nating kaligayahan. Kaya nga, seryoso din siya sa ating pagsunod sa Kanyang salita. And God is absolutely serious about our highest good. Ano yon? That He wants us to be happy is clear than the result of focusing on His commands. At ang magandang resulta nito, then I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all your commandments. Sa verse 6. Ang isang taong sumusunod sa mga utos ng Diyos ay hindi mapapahiya sa harapan ng tao. Pero kahit na minsan mapahiya tayo sa tao sa pagsunod sa utos ng Diyos, dahil karamihan naman ay walang pakialam sa utos ng Diyos, wala pa rin tayong dapat ikahiya. Ang pinakamahalaga ay ang sabihin ng Diyos bago ang tao. That is why He wants us to fix our eyes on all His commandments. So, napakaganda nating pagnilanilayan itong verses na sinabi ko sa inyo. Baka si Pastor ay may idadagdag pa. Okay, thank you, Lord. So, ibig ko lang suportahan yung sinabi mo kanina. If we are concerned about our own reputation, that is, anong sasabihin ng ibang tao, wag na yon. Ang Diyos lang naman ang kailangan mong ma-please, hindi na ibang tao. Sabi doon sa lesson natin kahapon, doon sa 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Yun ang lesson nga natin kahapon. At dagdag pa rito, dapat daw tayo ay lumago at mamunga. Ang pinakamahalagang bunga sa ating Kristiyano ay ang bunga ng Espiritu Santo. Yun ang Galatians 5:22. At ang top 3 doon ay love, joy, and peace. So ang ibig sabihin, ang Holy Spirit ay nasa atin, ito na, ibinibigay na sa atin, let us stop. Itong daladala niya na love, peace, and joy. Love, peace, all of them. Yun ay kailangan natin. That is why bundle yan eh. Hindi pwedeng yung siyam na yan, mamimili ka lamang. Hindi pwede na love ka lang. Dapat lahat na. Love, peace, joy, goodness, kindness, faithfulness, patience, endurance. Ano pa? May nakalimutan din ako, katulad ng sister yan. Goodness, yeah, okay. Yung kahinahunan. And long-suffering. Long-suffering, yung pagpipigil sa sarili. Nasa atin na, mga kapatid yan. Sana'y maniwala ka. Otherwise, babalik tayo sa tanong na, hindi ba nyo alam na ang Holy Spirit ay nasa inyo at ang inyong mga katawan ay templo ng Holy Spirit? Hindi kayo naniniwala kung at ang Holy Spirit, walang dadali niya sa atin kundi yung mga bagay na patungo doon sa pagpupuri sa Diyos. Ang taong nagpupuri sa Diyos ay hindi kinakailangang lagi na lang nagsasuffer. Dapat siya ay merong joy sa kanyang puso. So, yun ang ating nakita roon. So, ano pa ba ang pwede nating masabi dito? Ulitin ko rin ang sinabi sa verse 4. Sabi dun sa verse 4 na sinasa mo kanina, God is serious about our wholehearted obedience. You have commanded your precepts to be kept diligently. Ang mga salita niya ay hindi mga suggestion na pag-iisipan pa natin kung susundin natin o hindi. They must be obeyed diligently. Always and never. Lahat ng sinasabi ng Diyos ay, I suggest this. And then, ikaw, mamili ka. Ano ba gusto mo? Ito. Hindi. Specific na si Lord. Because Lord is exacting. So, this is a command for us to be in joy. Because ito nga, ang lahat ng word na binigay sa atin will lead that doon sa ating mga hinahanap. Seryoso dapat tayo sa pagsunod. Maingat dapat tayo sa mga ginagawa natin. Pinag-iisipan dapat natin ang mga desisyon natin kung ito ba ang nais ng Diyos o baka ito lang ang gusto natin. Ang pagsunod na hindi lang sa 4 o 9 na 10 utos ng Diyos, kundi sa lahat. Lahat ng yon ay ating pupuntahan. At sabi nga ng Diyos, kung nalilito, isipin mo na lamang, yan ba'y pagmamahal sa Diyos above all? O yan ba'y pagmamahal sa iyong kapwa tulad ng pagmamahal sa iyong sarili? Pag ang sabi doon ay yes, ituloy mo yan. At magagalak ang Diyos at ang kanyang kagalakan, isi-share sa atin. Yun ang word of our Lord Jesus Christ. If we are concerned about our happiness,
we must be serious about obedience to the Word of God. Yung palagi ang equation. Seryoso ka na ba ngayon? Gusto mo talaga kay lumigaya? Kung siya magkameron ng kapayapaan forevermore, ay maging seryoso ka sa pag-obey sa salita ng Diyos. Yun lang naman ang criteria eh. No other criteria. So, this is a resolution and a prayer. Panginoon, kung ito ang gusto mo sa buhay ko, maging masaya ko, ang iyong mga salita, ito ang aking gagawin. Ito rin ang nais kong mangyari sa akin. Ito nawa ang mangyari sa akin, nawa ito maging prayer din nating lahat. Let us desire and express our desire to be happy in prayer always and ever. So, ang bahagi ng obedience is, let's declare it. Kasi sabi ni Lord, kung anong nakuha mo, i-share mo sa iba. So, part of is also sharing. That is part of our obedience. Yung sa verse 7 to 8, yun ang pinali. Yan ang last portion ng ating aleph. Doon sa verse 7 to 8, ang sabi doon ay, I will praise you with an upright heart when I learn your righteous rules. I will keep your statutes. Do not utterly forsake me. So dito naman sa verse 7 and 8, the Word of God, ang in-emphasize lang dito, the Word of God is from Him, through Him, and for Him. So lahat ng bagay, nanggaling sa Kanya, dadaan kay Kristo Jesus, at ito'y para sa Kanya, for His glory. For His glory. So, ang pagkaunawa ng salita ng Diyos ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, para sa Kanya. If we truly realize, we can say as our resolution, like the psalmist, I will keep your statutes. Yun ang verse 8, yung unang bahagi ng verse 8. I will keep your statutes. Dahil, likas sa tao ang kasalanan, pagsuway at pagkamasarili. Mahirap-hirap ito, pero hindi ibig sabihin, hindi na dapat maging resolution natin ito. If you resolve to be happy, you also resolve to follow God's Word. Kung sa tingin mong mahirap ito, pero alam mo namang ang Biblia ay salita ng Diyos, galing sa Diyos, we must do it. Ano pa bang aming gagawin? So again, una sa lahat, doon sa huling portion noong verse 7, when I learn your righteous rules, sabi dito, ask Him to teach you while you discipline yourself in studying the Word. When I learn your righteous rule. So, teach me, O Lord. Examine my thoughts. Gusto niyang matutunan ang mga salita ng Diyos dahil alam niyang ito ang tama, itong kay David na expression. Ito ang matuwid. Ito ang totoo. Ang katotohanan ay galing sa Diyos. Kaya habang dinisiplin natin ang ating sarili sa pang-araw-araw na pagbabasa ng Biblia, halimbawa Genesis hanggang Revelation, let us commit. It's here, talagang pasasadahan ko itong Bible from Genesis to Revelation. Siguro makaligtaan natin along the way, si Matthew Henry nga, sabi kanyang tatay, memorize one verse a day sa Psalms 119. Mid of the year, tapos mo na yan. Ulitin mo ulit. 176 times 2 is 300 something eh. 352 yata. So, it's almost a year. Mamimemorya mo yan. At the same time, mapapapunta sa puso mo ang sinasabi mo. Without memorizing it and applying it, wala rin mangyayari sa word na ating pinag-aralan. So, ask God to teach you while you discipline yourself in studying the word. Sabi nga dito gusto niyong matutunan ang mga salita ng Diyos dahil alam niyong ito ang tama. Ito ang matuwid, ito ang totoo, ang katotohanan ay galing sa Diyos. Kaya habang dinisiplina natin ang sarili natin sa pang-araw-araw na pagbabasa ng Biblia, yun, ating gawin ito na mapatanim sa ating puso. Hilingin natin sa Diyos. So, puntahan natin yung 119 verse 18 kasi may nakalagay dun Buksan mo ang paningin ko sapagkat nananabik, masdan. Kabutihang iduludot mo sa akin ang iyong aral. Sa English, open my eyes that I may behold wondrous thing about your law. The Holy Spirit will teach us His Word. Ito ang pangako ng Diyos sa atin. At yun ang Kanyang gusto. So, ang una, ask God, teach me, O Lord, teach me, O Lord. Ang pangalawa, because we are weak and failing, ask Him for grace to be with you and strengthen you. Masusunod lang natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng lakas na nanggagaling sa Kanya. Again, nangyari na siguro sa atin, we failed, we cannot do it alone. Anything na pinagagawa ng Diyos, without the aid of the Holy Spirit, without the name of Jesus,
mahirap na maganap sa atin, ikaw 100% noon. I will keep your statutes. I know I cannot do it my own. Do not utterly forsake me. Yun ang verse 8, yung huling verse natin. Doon sa ibang version, ang nakalagay doon ay, do not completely abandon me. Yung utterly, yun ang key doon eh. To be abandoned, kuminsan okay lang yon. Diyos ko, ba't mo ko pinababayaan? But not utterly. Hindi completely. Andyan lang siya. So, huwag mo akong lubusang pababayaan. Huwag mo akong iiwan. Panalangin ito ni Haring David. Sa 2 Timothy 2, verse 1, be strengthened by the grace that is in Jesus Christ. Kaya mga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Jesucristo. Alam ng Diyos na hindi natin kaya ang ipinadala niya sa atin si Kristo. Hindi natin kaya anuman doon sa 10 Commandments. Anuman sa Torah, wala tayong kayang gawin doon. Kaya ipinadala ang kanyang anak upang ipakita sa atin kung paano magagawa yun. At kung hirap na hirap ka pa nga, sabi nga niya, love God. Yun ang commandment 1 to 4. Love your neighbor. Commandment 6 to 10. Starting with your parents, that is with your Jerusalem, hanggang doon sa kaduluduluhan. So just play it with love. Magaganap yung kalooban ng ating Panginoon Diyos. So, at kung matuntun man natin ang tamang dapat nating lakaran at magpapatuloy tayo rito, masasabi natin hindi ito dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa gawa ng Diyos, sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita, dahil ito ay para sa Kanya lamang. Mula sa Kanya, through Jesus Christ, para sa Ama. Yun ang lagi tinutukoy ng kanyang salita, including the invitation for us to be happy through His Word. Lahat ay nanggaling sa Kanya. It's all about God. It's not about us. We are just the recipient. Ang sa ating response lamang to say thank you is just to obey. So, huwag sasayangin ang mga pag-aaral na katulad nito at mga nagdaan at yung mga susunod pa. So, ang panghuli, yung pantatlo, sa verse 7, I will praise you with an outright heart when I learn your righteous rules. When you are learning to live according to His word, praise Him. Alam mo na, galing sa Kanya, through Jesus Christ, para sa Kanya, praise Him. Yun ang pattern. Di ba nyo nakita mga kapatid? It must all end to praising and worshiping the Lord. Pagka yun nagtapos doon sa wala yun, yung climax ng ating relasyon sa Diyos, tapos din ang ating kaligayahan. Sabi ko nga kahapon, anong Sunday sa fellowship, meron pa nga akong isang, dito pala, GMJ, na ulit ko rin doon. Sama-sama tayo, yung ating mga Jerusalem. Mapa-attend natin dito. Pero no over above, kung narito man sila, John 10:16, wala pa sa kawan, nakapasok na. Pero halos wala sa kawan. Kasi hindi sila nakadamit pang kasal. Ano ba yung nakadamit pang kasal? Yung dapat sila yung maligaya pag sila yung narito. Ito yung handaan ng Diyos, kaya dapat maligaya. Kaya pinag-pray namin ngayon, yung aming mga po ay, by the Spirit, maramdaman nila. Hindi na lang yung gumaya sa katamit, nagsisigawan, nagpapadyakan. Itanim talaga sa puso yung kagaligayahan na dulot ng fellowship. At kanila itong asam-asamin. So, ito pang sabi ni Pablo, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino makapagpapaliwanag ng kanyang kapasyahan? Sino makakaunawa ng kanyang pamamaraan? Gaya ng nasusulat. Yun ang sa Romans 11:33. Pag pinuntahan natin yung 36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya, sa Kanyang karangalan, magpakailanman. Laging ang mangyayari, anuman ang datnan ng ating mga mensahe, maging maligaya tayo, ang karangalan ay para sa Kanya. Hindi tayo naging masaya dahil na-accomplish yung ating gusto sa ating mga anak, makatapos, magkameroon ng magandang trabaho, tayo, kumita ng malaki, tumama ang lakad. Hindi yon. Dapat ito'y galing kay Lord at ang lahat ng pasasalamat, ang glory para sa Kanya. So, in conclusion, ang gusto ng Diyos, He wants us to praise, honor, and glorify Him forever. Laging ganun ang mensahe. To praise Him, to honor Him, and to glorify Him forever. God also wants us to be happy forever. All people want to be happy forever. Let's put that into a complementary action.
Gusto ng Diyos, gusto ng tao. Anong kailangan? Obedience. Given Kumbaga blank check. Isusulat mo na lang na ganyan. If we are God's people, we are concerned not just for our happiness, but to glorify our God forever. Gusto kong maging masaya, ngunit di ko magawa. Magagawa mo yan kung nasa loob mo yung Lord. Gusto ko tampurihin. Ayaw ko makita ng tao na ako'y lagi na lang na praise the Lord, nagpe-fellowship, nag-good morning Jesus, pero hindi ko maramdaman na aking kasiyahan. At alam kong hindi makita ng aking mga kasama sa bahay na ako'y may kagalakan. Kaya dapat yan ay naroon ang kagalakan natin. Ilalagay sa puso natin ang kanyang mga salita sa araw-araw at sisikapin ng tulong ng biyaya ng Diyos na sundin ang lahat ng nais niya. Hindi ito yung ating ginagawa. Lagi ko sinasabi, tuwing bagong taon, Merry Christmas, Happy New Year, a Blessed New Year. At this must be from the time sinabi mo yan hanggang sa ando na ang dulo at yan ay dire-diretso hanggang langit na. Para bang buhay dito sa lupa para nang sa langit. If we pray for others para sa happiness na ganyan, if we pray to God na gusto natin, Lord, yun ang gusto ko, yung ating napag-aralan, pray not only for this moment, kundi Lord, forever and ever forever and ever. So, it is a life resolution. Then we will not only have a happy New Year or a happy today, happy Tuesday, but truly a happy life. Yun nga ang laging now and forevermore. So, mga kapatid, yun po ang ating pag-aaral sa araw na ito. At salamat sa Diyos, katapos tayo. Nawa po'y naging kalugod-lugod sa Diyos ang lahat ng kanyang narinig, nabasa sa ating puso, sa aking puso, sa aming puso, at yung ating pagnanais na maganap sa atin ang tunay na kagalakan na walang pinagmumulan kundi sa kanyang banal na salita. Sapagkat ang kanyang banal na salita ay siya. Salamat po. In Jesus' name, amen. Amen. God Glory to bless. Second Timothy 2:2. Hallelujah.